Greetings mga ka-Edu Patrol! Ayon sa survey na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 2 sa bawat 10 adult Pilipino ang may ganap ng kaalaman sa financial literacy. Binigyan diin naman sa pag-aaral ng World Bank, 25% ng adult Pilipino ang may kaalaman sa pamamahalang pinansyal. Binanggit din sa pag-aaral ng Standard & Poor's Global Ratings na ang Pilipinas ay nasa ika-30 na ranggo sa hulihan o bottom mula sa 144 na bansang sinurvey tungkol sa financial literacy. Kaya, masasabi natin na ang mga Pilipino ay hindi gaanong maalam sa financial literacy. Kung gayon, ang pagtuturo nito sa mga paaralan ay napapanahon na at dapat nang isagawa. Ang aklat na The Psychology of Money ni Morgan Housel ay nagbibigay ng mga mahalagang aral ukol sa paghawak ng pera at pag-unawa sa mga psikolohikal na aspeto nito. Narito ang ilan sa mga pangunahing aral na matututunan mula sa aklat. Una, pag-unawa sa kilos ng tao ukol sa pera. Ang paghawak ng pera ay hindi lamang tungkol sa mga numero at mga kalkulasyon. Malaking bahagi nito ay kung paano tayo nag-iisip ukol sa pera. Ang ating mga desisyon sa pananalapi ay madalas na nakabase sa mga emosyon at karanasan kaysa sa mga lohika at mga datos. Ikalawa, pagkakaiba ng mga layunin at pagpapahalaga. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang layunin at pananaw sa pera. Ang mga desisyong pampinansyal ay madalas na batay sa sariling karanasan, mga pangarap at mga takot. Mahalaga ang pag-unawa na walang isang tamang paraan sa pamamahala ng pera na akma para sa lahat. Ikatlo, kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtatyaga. Be frugal. Mahalaga ang pagiging humble sa harap ng tagumpay sa pananalapi. Ang yaman ay pwedeng makapagpabago sa isang iglap lamang. Ang pagiging maingat at masinop ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mapangahas. Ikaapat, pag-iwas sa mga pagsusugal. Mahalaga ang pag-iwas sa pagsusugal. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa matyaga at disiplinadong pamumuhunan, hindi sa mga tinatawag na get-rich-quick scheme at easy money o mabilisang pagkakamal ng pera sa maling paraan. Ikalima, pagkilala sa kahalagahan ng pag-iipon. Ang pag-iipon ay hindi lamang para sa pag-aaksaya o para sa pag-iwas sa gastusin. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng kalayaan at seguridad sa hinaharap. Ang disiplina sa pag-iipon ay nagbibigay ng kakayahan upang makapagdesisyon ng maayos at may kumpiyansa. Ika-6, pagtanggap sa di maiiwasang pagbabago. Ang ekonomiya ay nagbabago at mahalaga ang pagiging handa at bukas sa mga pagbabago. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at pagtuon sa mga bagay na kaya nating pamahalaan ay mahalaga sa paghawak ng pera. At ika-7, mag-focus sa maikli at pangmatagalang layunin. Mahalaga ang pagkakaroon ng short-term at mga long-term goals. Kailangan mag-focus sa mga ito para maabot natin ang ating mga layunin. Sa kabuuan, ang The Psychology of Money ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang mindset at pananaw ukol sa pera. Thanks for watching Edu Patrol. Please like and share.